The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them, "If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the works, the onlooker should laugh at him and say, 'This one began to build but did not have the resources to finish.' Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with 10,000 troops he can successfully oppose another king, advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, any one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Thomas of Aquinas defined greed as a mortal sin where a person prioritizes worldly and temporal matters over what is eternal. That leads him to a selfish desire to acquire wealth, possession, or power. What is the first sin of our parents? Many would say disobedience. The first sin of our parents, Adam and Eve, is greed. It was greed. It was the desire to live forever. It was the desire to live forever. My dear friends, that's the beauty of life. As Saint Augustine have said this, the moment you are born, you start dying. Why? Why? Because if you are bad, it's good for you to die and go to hell. If you are good, it's good for you to die and go to heaven. We are just pilgrims in this world. Nakikiraan lang tayo. At kung ano man ang ating ginagawa sa lupang ito, meron tayong pupuntahan. Hindi tayo panghabang panahon sa lupang ito. Ano man ang iyong kapangyarihan, ano man ang iyong tungkulin, ano man ang iyong gawain, hindi yan panghabang panahon. Kaya nga maganda ang sinabi ni San Pablo. Saint Paul said, "Now I am old. Now I am old." That's a good realization, a humble acceptance. Because you can never be young forever. You can never be young forever. Either you grow old or you will die. You cannot be young forever. You can never be strong forever. You cannot be here forever. What is the Psalm says? If you know that your days are numbered,
you will grow in wisdom. If you know your days are numbered, you will grow in wisdom. Because even the Psalms had said, no one can buy life without end. No one can buy life without end. What is the first reading trying to tell us? Don't live a life of regret. What is the gospel trying to tell us? You cannot love this world, even the very people you want. You must be willing to hate your mother and father, wife, children. Why? Because anything that you love in this world that prevents you from loving God above all else will lead you to doom. Kahit gaano mo kamahal ang iyong magulang, iiwanan mo yan. Or, iiwanan ka niyan. Kahit gaano mo kamahal ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong anak, darating ang araw, maghihiwa-hiwalay tayo. Hari nawa, magkita-kita tayo sa langit, hindi po ba, no? Mahirap yung nagkita-kita kayo sa impyerno pa. Di po ba? Dalawa lang ang pupuntahan. Aanuhin mo ang pera. Aanuhin mo ang yaman. Na kinamkam mo sa maling pamamaraan. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, anong sabi sa Ebanghelyo? Ang hari ay umupo muna. Tiningnan muna ang kanyang pinapagawa. Kaya ko bang tapusin ito para hindi nakakahiya? Di po ba? Noon yun, nung sinulat ang Ebanghelyo. Ngayon, kakaiba na. Ang hari ay umuupo, tinitingnan ang pinapagawa, at tinatanong, magkano kaya ang komisyon ko? Mga minamahal na mga kapatid, kaya kumukuha ng kontraktor na hindi maayos. Iipunin mo yan. Iipunin mo yan. At makikita mo yung mga pinapagawang hindi natapos sa impyerno. Di po ba? Ano? Sabi ng isang inchik, sabi niya sa isang Pilipino, alam mo, yung pinapagawa kong tulay, 10% ang akin dyan. Kaya napatapos kong aking bahay. Inimbitahan siya ng Pilipino. Sabi niya, pagdating sa Pilipinas, tingnan mo aking bahay. Yan ay nabuo dahil sa tulay. Sabi ng inchik, nasan ang tulay? Yun ang nakabuo ng bahay. Walang tulay. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, alam nyo, sa lumang panahon, sorry for the words, kumpara ngayon, may mga bagay na ikinahihiya noon na pinagkakalandakan na ngayon. That's the sad story. There are things that we are ashamed before, but nowadays people brag and flaunt. Ikinahiya mo ang magnakaw. Ngayon, pinagmamalaki na. Yan ang malungkot. Anong mas malungkot? Nagsisimba yan. Nagsisimba yan. Anong kwento niya? Pinagmamalaki niya. Dati pa siyang lay minister. Oy, excuse me, lay minister. Grabe. Ayusin niyo ang buhay niyo, mga lay minister. At sabi nung babae, nagdo-donate ako ng bulaklak sa simbahan. Pinapacheck ko kung sino mga nagdo-donate ng bulaklak ngayon dito. Natatakot ako. Diba? Pinagmamalaki niya, kaya naabot niya ang kanyang yaman dahil sa nagdo-donate ng bulaklak.
Hindi bali ng walang bulaklak ang simbahan kung galing rin lang sa nakaw ang iyong bigay, di po ba? Anak? Hindi na nahihiya. Kahapon, pinag-usapan namin yung mga nepo. Sabi ko, ano yung nepo? Ano po? Ha? Kayo na mag-research kung anong nepo. Ha? Ang mga nakikinabang sa yaman ng kanilang mga magulang, kamag-anak, nagpapasasa sa mga bagay-bagay na hindi nila pinaghirapan. Ano sabi ng matatanda noon? Hindi bali ng butas ang pantalon, basta malinis at galing sa pawis. Ngayon, gula-gulanit ng pantalon. Pinagmamalaki, kita pati singit na kung saan dati tinatago ang cellulites, ngayon nagsisiksikan. Hindi po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, tabi po, tabi, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay buti nga, di po ba? Bakit tayo nagsisimba kung hindi tayo nakukonsensya? Bakit tayo nagsisimba kung hindi tayo nagbabago? Sa palagay natin, maliligtas tayo kasi simba, patuloy sa paggawa ng kasalanan. Magandang ipaalala sa iyo ito, kapatid. Kahit gaano kamahal ang damit, mas mahalaga ang katawan. Kahit gaano kamahal ang damit, mas mahalaga ang katawan. Kahit gaano ang katawan, mas mahalaga ang kaluluwa. Hello? Kahit gaano kaganda ang katawan, mas mahalaga ang kaluluwa. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Hari nawa, hindi ka nag-iwan ng pangit na alaala. Di po ba, ano? Di ko makalimutan ito. Totoo ito, nangangampanya. Kung ako'y inyong iboboto, magpapagawa talaga ako ng tulay. At sabi ng mga tao, wala naman tayong ilog. Bakit tayo magpapagawa ng tulay? Pues, magpapagawa ako ng ilog para may tulay. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko sinasabing masama ang yumaman, palagi ko yung sinasabi. Kung meron man akong panalangin, mamaya may birthday, ano mga panalangin ko? Hari nawa sila yumaman. Hari nawa sila'y masaya. Hari nawa sila'y gumaling sa kanilang mga karamdaman. Hari nawa'y maganda at mahaba ang kanilang mga buhay. Pero kahit anong panalangin ng pari, kung hindi nagbabago ang pinagdarasal, ang mga panalangin ay walang katuturan. Nakikiraan lang tayo. Ang mga misa sa araw na ito, sa kahapon ay ano? That we may care the creation of God. Sino ba ang taluktok na nilikha ng Diyos? Ang tao, ikaw. Ikaw at ako ang taluktok. The apex of God's creation is us. Where do we came from? We are called human from the root word humus. Humus means soil. Soil. We become human because God, from the soil, He breathed. Hiningahan tayo ng Diyos at tayo'y naging tao. Ang hinga ng Diyos ay ang ating mga kaluluwa. Huwag nyo itong kakalimutan. Pag iniwan na kayo ng kaluluwa ninyo, kahit gaano kaganda ang itsura nyo sa kabaong, hindi na kayo pwedeng tawaging tao. Ang tawag sa inyo ay labi. Labi. Kahit gaano kaganda,
Pinupuri natin yung pinaglalamayan natin. Ay, ang ganda, parang natutulog lang. Hindi na yan magigising. Mga minamahal na mga kapatid, dalawa lang ang pupuntahan yan pag nagising na yan. Smoking or non-smoking. Di po ba? May umaapoy ba o walang umaapoy? Kaya nga, do not forget this. We grow old because we cannot remain young. Why we cannot remain young? Because eventually, we will leave this world. If you do not follow Christ, it means you are following somebody else. Kaya nga, paalala ko sa mga anak na pasaway, wala kayong kinabukasan sa tigas ng inyong ulo. Hello? Wala kayong kinabukasan sa tigas ng inyong ulo. Feeling nyo lang na meron. Feeling nyo lang. Huwag nyong antayin ang mga panahon na kayo ay magbabalik sa inyong kahapon na merong pagsisisi. Don't live a life of regret by choosing what is temporal compared to what is eternal. Amen. Inaanyayahan ko kayo sa ating mga banal na misa. Magdadagdag po tayo ng misa para hindi tayo nagsisiksikan lahat sa alas 6. Magdadagdag po tayo ng 7:30 p.m. Mass bukas. Ano po? Going back to what I've said, my dear brothers and sisters, we grow old to remind us that we are not meant to stay in this world forever. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan ka na magandang alaala at hindi sama ng loob sa mga taong na iyong nakisilamuha. Ano po? Ano po ang aking panalangin sa mga nangyayari sa ating bansa? Sana may makulong. Sorry for the words. Hindi yan titigil kung walang makukulong. Sana may makulong. Kahit naka-neck brace at kahit naka-wheelchair. Ano po? Tataas ang benta sa mga darating na araw dahil dyan. Pero sana makulong. Ano po? My dear friends, do not forget the words of Edmund Burke. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Do not forget this. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.